madikit at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tipid tips sa pamimili sa grocery, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa sa pinakamahirap gawin ng isang mommy ay ang pagbabudget, lalo na sa grocery. Kaya naman narito ang mga tips upang ang ating pamimili ay maging pocket-friendly. Una, make a plan. Gumawa ng listahan. Tignang mabuti kung ano ang wala at ilista bago pumunta ng grocery. Make sure na susundin lamang kung ano ang nakalista. Pangalawa, eat and go. Siguraduhin kumain muna bago umalis. Sa pamamagitan nito ay makatitipid ka sa pagkain sa mga fast food dahil hindi ka makararamdam ng gutom. At pangatlo, big is better. Mas mainam kung malalaki ang bibilhin tulad ng shampoo, powder soap at iba pa dahil mas malaki ang matitipid kaysa bumili ng maliliit. At pang-apat, check the date. Laging i-check kung kailan mag-expire ang mga produktong bibilhin upang magamit ng matagal-tagal na panahon. At panglima, umiwas sa paggamit ng credit card. Kung kayang bayaran ng cash, ay mas mainam ito. Iwasan gamitin ang credit card upang hindi maging impulsive buyer. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukang bibig ng mga kabataan ng love languages, hindi lang sa pakikipagrelasyon kundi maging sa pakikipagkaibigan. Kabilang dito ang words of affirmation, mga salitang pumupuri o nagbibigay kumpiyansa, quality time, paglalaan ng makabuluhang oras para sa isang tao, at physical touch tulad ng paghalik at pagyakap. Gayon din ang acts of service o pagsisilbi sa iba at receiving gifts o pagkaramdam ng pagmamahal sa tuwing makatatanggap ng regalo. So yung research behind sa love language actually medyo mixed siya. So may pagka-popular psychology siya, meaning popular siya pero yung evidence for it ay hindi gaano ka-solid as it sounds. Pero helpful construct pa rin siya. So I think it's still something na magsistay sa mga tao kasi it's a way for people to talk about relationships na madaling intindihin. They're a method of saying your needs and your wants. Kaya siya nagiging helpful. So, pag pinapag-usapan na natin kung paano pa nade-develop yung mga gusto ng mga tao sa relationships, it's a mix of kung saan tayo nasanay at kung ano yung kailangan pa natin. Ayon kay Alicia Serrano, isang relationship coach, ang love language ay nagiging learned behaviors. Depende sa kinalakihang environment ng isang tao. Sa katunayan, karaniwan itong nagiging pamantayan ng marami sa panunuyo sa isang potential romantic interest. Being able to show your partner na ganito ako mag-express ng love, tapos naiintindihan ko rin na ito yung gusto mo, ito yung love language mo. I think being able to meet in the middle is the ideal situation. Paglilinaw pa nito, hindi problema na magkaiba ang love language ng isang magkarelasyon. Basta't pag-uusapan nila ang kanilang pagkakaiba at kung paano nila ito mararamdaman at maipaparamdam sa kanilang partner. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sama sinalakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fahutagana.
alas 4:13. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Isang mainit na hapon, Pilipinas. Nagbabaga ang mga issue natin ngayon. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Simbang Baklaran, 22 ng buwan ng Abril. Pamilya Duterte ibinulgar ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap di umano ng halos 200 milyong pera mula sa drug lord na si Sammy Uy. 6 hanggang 7 bilyong pisong suspicious bank transactions ng mag-asawang VP Sara Duterte at Mans Carpio kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Vice President Sara Duterte Carpio binira sa patuloy na pang-iisnab sa Kamara. Impeachment proceedings nagpapatuloy pa rin sa Kongreso. Final ruling ng ICC sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng jurisdiction inaasahang ilalabas ngayong hapon. Pasahe naman sa may aeroplano tataas pa ng todo. Fuel surcharge sa mga pasahero itinaas mula level 8 ginawang level 19. Department of Energy nakaalerto, bantay sarado ang posibleng bottleneck sa supply ng petrolyo. Ceasefire naman sa pagitan ng Amerika at Iran. Pinalawig pa ni US President Donald Trump. Peace talks magpapatuloy. 2 kadete ng PNPA arestado sa isa pang kaso ng hazing. Hiwalay ito sa pagbuhos ng asido sa katawan ng 22 PNPA cadets. MMDA inilunsad naman ang Yes to Ayos Initiative para palaganapin ang disiplina at responsibilidad sa buong Metro Manila. Pag-asa nagtaas ng El Nino Alert mula Hunyo hanggang Agosto, Apari, Cagayan sa pool ng 42 degrees Celsius heat index. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Binuhay ni dating Senador Antonio Trillanes sa default ang mga seryosong akusasyon laban sa pamilya Duterte. Sa kanyang pagharap sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban kay Vice President Sara Duterte, ipinakita ni Trillanes ang mga dokumento tungkol sa di umano'y kahina-hinalang deposito sa mga bank accounts ng mga miyembro ng pamilya Duterte. Taas ang sinabi ng dating senador na galing ang milyon-milyong pisong deposito mula sa di umano'y drug lord na nagngangalang Sammy Uy. Ganito ang pahayag ni dating Senador Trillanes. Ang grand total na nakuha ng Duterte family mula sa isang drug lord na si Sammy Uy ay 181,653,487.36. Ang kopya ng summary ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng mga payout ng kilalang drug lord na si Sammy Uy, kina Sara Duterte at sa mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay kalakip dito, ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex I.
Si Sammy Uy ay isang kilalang political contributor ni Rodrigo Duterte at kilalang kasama o kasosyo ni Michael Yang. Ang dating economic advisor ni Rodrigo Duterte na siya namang iniuugnay sa mga kontrobersyang Farmally at Pogo, gayon din sa bilyong-bilyong halaga ng mga illegal na droga na nakumpiska sa isang bodega sa Pogo compound sa Porac, Pampanga. Samantala, walang idineklarang cash on hand si Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula 2019 hanggang 2024. Yan ang kinumpirma ni Attorney Karen Batu ng Office of the Ombudsman Central Records Division base sa SALN ni VP Duterte na isinumite sa House Justice Committee. Ayon kay Attorney Batu, mula 2007 hanggang 2018 lang nagdeklara si VP Duterte ng cash on hand at bank deposits. Kabilang sa sinisiyasat ng Justice Committee ang SALN ni VP Sara mula 2007 o noong Vice Mayor pa lang siya ng Davao City hanggang taong 2024 bilang pangalawang Pangulo. Narito ang bahagi ng pahayag. At 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Edi wow. Thank you po, Madam Chair. Edi wow. Yan nga ang reaksyon ni Congressman Joel Chua, chairman ng Good Government Committee, nang kumpirmahin ng Office of the Ombudsman na nasa loob ng 6 na taon walang idineklarang cash on hand o bank deposit si Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Congresswoman Laila De Lima ng Mamamayang Liberal Party List, lumalaki ang kita pero zero cash o walang cash on hand ang Vice Presidente sa loob ng 6 na taon. Nagsimulang hindi magdeklara ng cash on hand si VP Sara sa kanyang SALN noong 2019 na may 55.6 million hanggang 2024 SALN na umabot naman ng 88.5 million pero walang cash on hand. Ganito ang pagtatanong ni Congressman Chua kay Attorney Karen Batu ng Office of the Ombudsman. Your Honor, reading from the 2024 SALN of the Vice President, wala pong nakadeclared na cash on hand or bank deposit for that year. Wala pa rin po? Yes, Your Honor. So sa madaling salita, yung kanya pong cash na dineclare was only from 2007 up to 2018. Tama po ba? Based on our received copies of the SALN, Your Honor, yun po yung lumalabas na years na meron po siyang declared cash on hand and bank deposits. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Edi wow. Ayon sa Justice Committee, tumaas ang net worth ni Vice President Sara ng 60% mula taong 2019 hanggang taong 2024. Kaugnay ng balitang yan, pinuna ni Surigao del Norte Representative Bernadette Barbers ang pagdami ng business interests at ang paglago ng yaman ni Vice President Sara Duterte at ng asawa nitong si Attorney Man Scarpio kung pagbabasihan ang kanilang SALN. Binigyan din ito ng mambabatas sa kanyang pagtatanong kay Attorney Karen Batu ng Central Records Division ng Ombudsman sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings kay VP Sara Duterte sa House Justice Committee. Batay sa mga dokumentong inilalabas
inilatag mula sa 3 kumpanyang idineklara ni VP Sara noong 2007 na ang Davao Emerging Taipan Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation at City Hall King Chow Foods Corporation ay tuloy-tuloy ang pagdami nito sa mga sumunod na taon. Ayon sa datos, mula 5 noong 2010 at 8 noong 2016, umabot na sa 10 ang naitalang business interests ng mag-asawa pagdating ng 2024. Narito ang bahagi ng pahayag ni Surigao del Norte Representative Barbers. Sana po ay merong maipakita sana sa atin kung ano ang importansya o reason ng pagdami ng mga interest sa mga negosyo ng mag-asawang Duterte Carpio. Like paglaki ng kanilang income, net worth at halaga ng kanilang yaman. Anyway, that's all, Madam Chair. Thank you very much. Hinamon naman ni House Justice Committee Chairperson na Congresswoman Jervil Luistro si Congressman Paulo Henry Marcoleta na dalhin na lamang sa Korte Suprema ang kanyang mga kwestiyon sa legalidad ng impeachment proceedings laban sa Vice Presidente Sara Duterte. Nagkaroon na mainitang palitan matapos questioning ni Marcoleta ang paglalabas ng SALN ng Vice Presidente sa pagdinig kanina. Ayon kay Congressman Marcoleta, tila fishing expedition ang ginagawa ng Justice Committee dahil hindi kasama sa original na impeachment complaints ang SALN records ni VP Sara. Narito si Congressman Marcoleta. Me state on record that the SALNs discussed were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. And if I may add, Madam Chair, on the SALN issue, the complaint asks this committee to obtain bank records, SALNs, coordinate with the AMLC and forensic accounting. If so, it is an acknowledgement that the complaint is still seeking the very facts it needs to conclusively prove its SALN theory. Sinagot naman ni Congresswoman Luistro at sinabing naaayon sa House impeachment rules sa konstitusyon at desisyon ng Korte Suprema ang pagpapalabas ng subpoena upang makuha ang SALN records ng Vice Presidente. Layunin ng subpoena na masuri kung may sapat na basihan o probable cause ang mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Narito si Congresswoman Jervil Luistro. Please understand as well that the compulsory process that was granted to the Justice Committee is for the purpose of testing the sufficiency of the allegations in the complaint, whether the same constitute probable cause, which is the mandate of this proceeding. So, with all due respect, Honorable Marcoleta, it is our humble position that all the actions of this committee, including the issuance of subpoena of all these questioned SALNs by Your Honor, is in accordance with the rules of impeachment, the Constitution, and even with the decisions of the Honorable Supreme Court. Ma'am, Na-ghost na ng gaslight pa. Nagpatutsyada si House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro kay Vice President Sara Duterte sa patuloy na pag-isnab sa impeachment hearing. Sa opening speech ni Luistro, iginiit nitong mas pinipili ni VP Sara na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng press release at post sa social media. Sabi ni Luistro, hindi sa PR makikita ang katotohanan kundi sa dokumento at mga sinumpaang salaysay. Kasabay nito, tiniyak ni Luistro na kahit wala ang presensya ng pangalawang Pangulo ay tuloy ang mandato ng komite na suriin ang mga ebidensya. Naritong muli si Luistro. Na-ghost na nga tayo. Tila ginagaslight pa tayo. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Ngunit ang sagot sa atin
ay tungkol sa grado sa kolehiyo. And the worst part, this explanation is not being made here, but everywhere else. Ang gusto natin ay testimonya sa ilalim ng sumpa. Pero ang ibinibigay sa atin, press release at content sa social media. Hindi magandang pakinggan na ang mga senador ay meron ng ipinapakitang pinapanigan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito naman ang sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III kasunod na mga naglalabas sa impormasyon na naghanda na ang Duterte Block sa Senado na harangin ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Paliwanag ni Soto, dapat itapon sa basurahan ang anumang pagdududa sa mga senador na sila ay pabor o kontra sa impeachment. Para kay Senator Soto, anumang desisyon na kanilang gagawin ay dapat nakabatay sa ebidensya na ipipresenta sa impeachment hearing. Narito si Senate President Tito Soto. I'm not comfortable with what you said na may mga kaalyado. That is showing partiality. And I would like to think that all 24 senators are impartial and should be and must be impartial. We not only must be impartial, we should look impartial. Kaya kahit na may kakampi siya o may kakampi si ganito o may kalaban si ganito, mali yung pagbibintangan agad natin. Mali yun. Yung mga maduming aligasyon, dapat yun, binabato natin sa basurahan. Sa iba pang balita, inaantabayanan na ang final ruling ng International Criminal Court sa apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa issue ng jurisdiction kaugnay sa kanyang kinakaharap na kaso sa ICC. Bandang 5:00 ngayong hapon, oras sa Pilipinas, nakatakdang buksan ang proceedings ng Appeals Chamber sa naturang usapin. Batay sa argumento ng depensa, walang jurisdiction ang ICC na imbestigahan ang war on drugs ng dating Pangulo dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 2018. Ang naturang withdrawal ay naging epektibo noong March 17, 2019 o isang taon matapos magpadala ng notice o abiso ang Pilipinas tungkol sa desisyon na kumalas na sa tratado o kasunduan na lumikha sa ICC. Sakaling panindigan ng Appeals Chamber ang ICC jurisdiction kay Duterte, inaasahang magpapalabas ng desisyon ang Pretrial Chamber 1 sa confirmation of charges sa mga susunod na araw. Ang dating Pangulo ay inaresto noong January 2025 at ibiniyahe sa The Hague para ikulong sa salang crimes against humanity. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. 6.7 billion pesos na unexplained wealth di umano ni VP Sara at ang kanyang mister nakalkal sa records ng AMLAC. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos at Little President Executive Secretary Ralph Recto pinakukomento ng Supreme Court kaugnay sa petisyon ni dating Speaker Pantaleon Alvarez hinggil sa kanilang medical test. Mga patakaran para tuloy ng ilibing ang POGO, pinirmahan na ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At 2 kadete ng PNPA arestado sa isa pang kaso ng hazing. Hiwalay sa pagbuhos ng asido sa katawan ng 22 PNPA cadets. At makuyang mga ateng, ang Pag-asa po ay nagtaas na ng El Nino Alert mula buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Apari Cagayan, sa pool naman sa 42 degrees Celsius heat index kanina. Ang detalye na mabalitan niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras most merciful Roland Paulino.
Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, aloha. Alas 4:33. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mindset ko talaga is, una sa lahat, pagdating sa receive, talagang sasakupin ko yung buong court na parang hindi ko na sila papahawakan ng bola na sige pumalo na lang kayo dyan, ako na yung re-receive. Parang ganun yung nasa mindset ko eh. Yung bahay namin, tapat lang nun, court na agad. Okay. So, nung bata pa lang ako, kahit na sobrang tirik yung araw, talagang maglalaro at maglalaro ako. Kahit pustahan lang namin, ice water, ganyan, 5 piso. Siguro sa bawat team na napupuntahan ko, sabay-sabay ko na silang, parang, kumbaga, meron akong mga bagay na pwede kong gawin. Pwede kong pag-switchin yung mga tinuturo sa akin sa national team, sa FEU, sa Signal, sa AEP, mga ganun. Hi, I'm Vince Lorenzo from AEP Cubstars. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Oras, Miss Thea. 4:41. Patawin natin ang mga nagbabagang mga balita. Bunayin natin ang report mula sa Kamara de Representantes. Balikan natin ang ating teleserye. Tuloy-tuloy pa rin ba ang hearing Manang Milky? Pero ang 6.7 billion pesos na sinasabing unexplained wealth ni VP Sara at ang kanyang mister nakalkal sa records ng AMLAC. Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Milky. Mana Milky. Birthday girl. Lakay. Lakay at Thea, nagpapatuloy pa rin ang hearing ng
impeachment proceedings dito sa Kamara at umaabot nga sa mahigit 6.7 billion pesos ang na-flag o kinikwestyong yaman ng Anti-Money Laundering Council sa mag-asawang Vice President Sara Duterte at Mr. nito na si Atty. Manasseh Scarpio. Kinumpirma ito ng AMLAC sa pamagitan ni Ronel Buenaventura sa impeachment proceeding ng House Justice Committee laban sa Vice Presidente. Ayon kay Buenaventura, na monitor ng AMLAC ang bilyones na halaga base sa report ng mga bangko tungkol sa umano'y suspicious accounts ng mag-asawa. Narito si Ronel Buenaventura ng AMLAC. For both 630, number of CTRs 630, number of STRs 33, total amount involved 6,771,227,712.95 centavos. Sa impeachment proceedings, kinumpirma naman ni Atty. Karen Batu ng Office of the Ombudsman na sa loob ng 6 na taon walang dineklarang cash on hand o bank deposit si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Leila De Lima ng mamayang Liberal Party List, lumalaki ang kita pero zero cash o walang cash on hand sa loob ng 6 na taon. Naniniwala si De Lima na malinaw na may pattern. Paulit-ulit na nagdeklara ng na walang cash on hand o no bank deposit pero lumalaki ang halaga ng SALN. Nagsimulang hindi magdeklara ng cash on hand si VP Sara taong 2019 sa kanyang SALN na 55.6 million pesos hanggang 2024 SALN na 88.5 million pesos pero walang cash on hand. Dumami din ang mga business interest ni VP Sara at Mr. nito na si Atty. Manasseh Scarpio. Wala sa 3 business interest noong 2007, umaabot na sa 10 noong 2024. Sa tanong naman ni Deputy Speaker J.J. Suarez, sinabi ni Buenaventura ng AMLAC, nalolobo pa sa mahigit 6.7 billion ang unexplained wealth ng mag-asawang Carpio. Paliwanag ni Buenaventura, may ilan pa kasi mga reports na hinintay sila mula sa mga bangko matapos mag-report ng mga suspicious transactions mula kay VP Sara at sa mister nito na si Atty. Manasseh Scarpio. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DZRH Milky, sa Pilipinas. Iyatakay. Hanggang kailan tatapusin ang hearing? Hanggang gabi ba yan? Magdamag? Nakapila ngayon, Lakay. Nakasalang si former Senator Antonio Trillanes before. Nakapila rin, hindi pa tinatawag ang BIR at ang Securities and Exchange Commission. Madugo kanina yung sa Ombudsman, medyo madugo rin itong kay AMLAC at inaasahan din natin Lakay yung tax records naman kung isasalang mamaya ang Bureau of Internal Revenue o BIR. So anong sabi ng Justice Committee? Ito ba tuloy-tuloy o i-extend hanggang bukas ang hearing? Hindi pa nagsasabi ng desisyon si Justice Chair Jervy Luis Olacay at Teya. Pero usually ang mga hearing kasi ng Justice Committee hanggang mga pasado alas 8. So ngayon hindi namin alam kung anong oras matatapos kasi nga hindi pa nakasalang itong si SEC at yung BIR. Ayan, bumaba na rin dito sa committee room si Congressman Benny Abante na kanina ay nag-manifest din ng kanyang statement tungkol sa ongoing hearing dito sa question sa kayamanan ni Vice President Sara Duterte. At kung susumahin Lakay at Teya, baka daw lumobo pa sa bilyones dahil may hinihintay na report ang AMLAC o Anti-Money Laundering Council mula sa ilang mga bangko kung ilan pa ang maidadagdag dito sa sinasabi nating amount na mahigit sa 6 na bilyong piso ang pinagsamang yaman ng mag-asawang Duterte Carpio. Si dating Senador Antonio Trillanes, siya ang tinatanong o siya ang nagtatanong? Si former Senator Trillanes Lakay nagbigay ng kanyang nalalaman tungkol dito sa unexplained wealth ni VP Sara at ni former President Rodrigo Duterte. Base ito sa mga dokumento na kanyang nakuha noon pang nakaupo si Pangulong Digong at si VP Sara naman ay noong alkalde pa. Ang sabi niya karamihan daw doon sa impormasyon na natanggap niya at kinumpirma ito sa AMLAC ng mga dinepositong pera na milyones din ang halaga. Ang sinasabi niya galing daw ito sa ilang mga
involved sa illegal drugs. Meron siyang binabanggit na pangalan, Sammy Uy, at ilan pa na umano'y tinanggap hindi lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi din ngayon ay Vice President Sara Duterte. Lahat po ng resource person na naimbitahan ngayong araw ay dapat matapos ay matawag din? Depende yun, Thea, sa oras ng komite. Ang gusto kasi, lahat naman sila binibigyan lamang na ilang minuto na magtanong. Pero dahil sa may mga binubulgar o kay mga impormasyon na inihahayag, may mga follow-up questions yung ilang miyembro ng committee. So medyo na-extend yung pagtatanong nung isang mambabatas. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Santa bayaran natin lakay ang pagpapatuloy pa rin ng impeachment proceedings dito sa Kamara, kaugnay nga ng mga issue ngayon ng unexplained wealth, umano, ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Atty. Manasseh Scarpio. Ako si New Griguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Ano kaya ang magiging komento pahayag ng Vice Presidente at Second Gentleman Atty. Manasseh Scarpio at ang dating Pangulong Digong? The order is dead or alive. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:49. Dumako tayo sa Malacanang, mga patakaran para tuluyang ilibing ang pogo nilagdaan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. I-detail mo balitang yan. RH14, Leth Narciso. Miss Leth. Mr. Lakay, nilagdaan ngayong araw sa Malacanang ang Interagency Standard Operating Procedures na naglalayong tumulong ng matuldukan ng operasyon ng Philippine Offshore Drilling Operators sa bansa. Pinangunahan na Executive Secretary Ralph Recto ang pagpirma sa mga patakaran na magsisiyak sa implementasyon ng Executive Order No. 74 at ng Republic Act 12312 o POGO Ban Act. Sa ilalim ng Interagency SOP, pinagsama ang 15 batas at department orders sa iisang action plan laban sa POGO operation. Layo nitong magkaroon ng unified at legally compliant workflow ang mga ahensya ng pamahalaan mula intelligence gathering at operasyon hanggang case build-up, prosecution at asset preservation para maiwasan ang muling pagbalik ng mga POGO sa iba't ibang anyo. Itinalaga ang Presidential Anti-Organized Crime Commission bilang lead agency sa koordinasyon habang maagang isasama ang mga prosecutor ng Department of Justice sa investigasyon para mapalakas ang ebidensya at tiyakin ang pag-usad ng mga kaso. Kasama rin ang Anti-Money Laundering Council at Securities and Exchange Commission sa pagbusisi sa financial at corporate records na kaugnay ng mga illegal na aktibidad. May mga panuntunan din sa pamahala at disposal ng mga nakumpiskang ari-arian mula sa mga sinalakay na pasilidad. Bibigyan proteksyon naman ang mga biktima ng human trafficking sa ilalim ng victim-centered approach kabilang ang pagbibigay ng shelter at access sa witness protection. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Yes, ayan, abay, sabay, ire-report to ni Boy Gonzales sa mamaya pagkatapos mo. May order ang Supreme Court. Pinakokomento ang Pangulong Marcos at Executive Secretary Recto sa kaugnay sa petisyon ni dating Speaker Alvarez na magkaroon ng medical test. Anong reaksyon ng palasyo? Wala pang reaksyon ang Malacanang dyan, Lakay. So, abangan natin kung magbibigay sila ng pahayag. Okay, maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Ito na nga, Supreme Court, pinakukomento sina Pangulong Marcos at Executive Secretary Ralph Recto sa petisyon ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez hinggil sa kanilang medical test. RS number 29, Boy Gonzales. Boy G, please come in. Lakay, Dayo, saya inatasan ng Corte Suprema sa session ngayong araw ang mga respondent na magsumite ng kanilang komento kaugnay sa petisyon na para sa writ of mandamus na inayin na laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Acting Executive Secretary Ralph Recto. Ang petisyon na inayin ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez at iba pang co-petitioner ay umihiling na obligahin ang Pangulo na sumailalim sa physical at mental na pagsusuri kabilang ang hair follicle drug test. Inihiling din ng mga petitioner na ipalabas at ilathala ang medical report na maglalaman ng resulta ng nabanggit na pagsusuri pati na
medical at critical o clinical na pagtukoy sa kakayahan ng Pangulo na gampanan ang kanyang tungkulin. Ayon sa Supreme Court, kailangan munang magpasa ng komento ang mga respondent bago ito magpatuloy sa pagdinig ng nabanggit na petisyon. Ito si Boy Gonzales para sa Visaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, patuloy na 555 employment scheme ng mga kumpanya binatikos ni Senator Raffy Tulfo. Idetalye mong Ano ba yung... Endo Lakay. Kala ko sardinas. Idetalye mong balitang yan, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Kinalampag Mayor at Ministeriya ni Senator Raffy Tulfo ang Department of Labor and Employment dahil sa patuloy na paglaganap ng 555 employment scheme sa mga negosyo sa bansa. Ito ay ang illegal na gawain ng mga employers na mag-hire ng mga empleyado, tanggalin sila sa ikalimang buwan at muling i-hire para makaiwas sa pagbibigay ng dagdag benepisyo at seguridad sa trabaho. Sa hearing ng Senate Committee on Labor and Employment and Human Resources Development, sinabi ni Chairperson Tulfo na maraming sumbong ang nakarating sa kanya ukol sa pagsasamantala sa mga manggagawa kung saan 5 buwan lamang silang nagtatrabaho at tatapusin ang kanilang kontrata upang hindi maregular at makakuha ng benepisyo pagkatapos ito saka sila i-rehire. Nagtataka siya at pinapayagan pa rin ang sistemang ito ng Department of Labor and Employment. Kinakusahan ni Senator Idol Raffy ang mga inspectors ng DOLE na malimit na katakip ang mga mata kapag nagsasagawa ng inspeksyon kaya't walang nakikita. Depensa ni Assistant Secretary Benedicto Bitonio Jr. ng Department of Labor, may umiiral ng mga patakaran na nagbabawal sa ganitong uri ng gawain. Hinimok nito ang mga biktima ng 555 scheme na lumapit sa tanggapan ng Department of Labor and Employment. Ito si RH28. Raymond. Para sa Mayor. Ayan, bakit yung Endo ay naging 555? Curious ako, ba't tinawag na 555? Ayun, dati kasi yung Endo, malimit na naririnig natin na Mayor, di ba, 6 na buwan. Okay. Ngayon, ginawang 5 buwan na lang para hindi makakapon. Kasi yung pag 6 months, di ba, obligado automatic ka ng regularization. Regular na yung empleyado. Ngayon, huwag nang paabutin sa 6 na buwan, 5 buwan na lang. Ayun, para di sila ma-technical, ano, ha? Ayan, kasi pagka 6 months na, ayan, matik na lakay. consider na dapat regular employee na yan. Oo, dapat i-regular na sila after 6 months. So, ang ginawa, 5 buwan na lang. Ayan, sa bagay, tama si Idol Raffy, ha? Ayan, tuloy-tuloy pa rin yan, Raymond. Kawawa yung mga empleyado na parating na e-endo, na 5555. Eh di ba sa gobyerno rin? Ayan nga. Ganyan din naman. Yung mga JO kung Ayan, tawagin. job order, tama. Job order. Ayan. Ayun, yun na nga at marami pang mga ganitong nangyayari ngayon at kahit pa paano ay ang kinakalampag ay ang Department of Labor na sana ay kumilos at huwag nang maghintay ng kung ano pang mga batas dahil sinabi din inamin mismo ng DOLE na ito ay pinagbabawal na sa ngayon. Sa mga napupunta natin mga establishmento, minsan madalas puntahan. Ba't nawala si ganito? Ay sir, na-endo na. Wala na. Okay nga Rod, ano ang latest sa Senado? Ayan, tahimik yata ang Senado ngayon sa impeachment. Ang pagkakabanggit sa amin kasi kahapon ni SP Tito Soto, Mayor, ay hintayin yung mga mangyayari doon sa Kamara pero kasabay nito ay naghahanda sila. Dahil mahirap naman na kung kailan ipadadala na yung articles of impeachment, saka pala sila maghahanda. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Ito si RH28, Raymond at para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond at samantala ilang reforma sa PNPA sisimulan na ipatupad laban sa kultura ng hazing. Aris number 52, Edniel Parosa. Edniel, please come in. Lakay, sisimula ng ipatupad ng bagong upong direktor ng Philippine National Police Academy itong ilang reforma upang matuldukan ang nanatiling kultura ng hazing sa loob ng barracks. Ay kay Police Brigadier General Red Maranan, dating PNP Public Information Chief, QCPD Region 7 Director. Matay ito sa kautusan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nortatis Jr.
Kabilang sa mga nakikitang solusyon ng liderato ngayon ng PNPA ay ang pagpapatupad ng segregation o pag-iwalay ng bawat klase para hindi magalaw ng mga senior, ang mga playbook, ilan nilang mga junior. Ngayon din, sabi ni Maranan, magdadagdag ng cameras ng PNPA hindi lang sa mga pinagdarausan ng training, kundi maging yung body cameras na isusuot ng mga tactical officer. Pakinggan natin ang bagong PNPA director. Inilipat na natin ng kanya-kanya munang barracks so that walang interaction na hindi nasusupervise ng mga tactical officers at assistant tactical officers. So ngayon, fully segregated sila. Number 2, maglalagay tayo ng mga CCTVs sa loob na rin ng barracks, sa paligid ng barracks, sa loob ng classrooms, at lahat ng mga areas na kung saan nagkakaroon ng iba't ibang activities ang mga kadete. Ngayong Abril lamang, 2 insidente ng umunay pangamaltrato ang naitala sa Premier Police Academy ng bansa. Unay ang pagbuhos ng muriatic acid sa katawan ng 22 4th class cadet, sangkot ng 7 upper classmen. Nakipsuhan at ipinadismiss na rin ni Maranan. Namay rin sa reklamong paglabag sa anti-hazing law ang 2 police na tactical officers noong mangyaring pananakit araw ng Biyernes Santo. Sinundan niya ng panibagong pamamano ng yantok ng 2 namang 3rd class cadet sa 2 plebo. Noong 19 ng Abril, inaresto na ng Silang Municipal Police ang 2 bagong suspect na namumuro ring masipa palabas ng PNPA. Depende sa magiging resulta ng investigasyon. Ako si Adriel Parroso, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 31 persons deprived of liberty mula sa Correctional Institution for Women nagtapos ng high school. Ida tayo mabalitang yan. Yes, Lakay, di ba? May klase sila doon, ha? Yun. Sino kaya ang kanilang principal? Sino kaya mga teacher? RH27, Noche Kakas, Noche. Miss Teya at Lakay, 31 persons deprived of liberty o PDL ang nagtapos ng high school sa ilalim ng Correctional Institution for Women Educational and Training Program at ng Alternative Learning Program na pinangangisawaan ng Lasal Green Hills. Sa mga grumat sa Lakay, Miss Kay, Miss Teya, 18 ang pinarangalan ng prestigyo sa art ang BR Rafael Donato FSC General Excellence Award na kumikilala sa kanilang natatanging akademikong pagganap at matibay na dedikasyon sa gitna ng difficult circumstances. Sa talumpati ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr., inihikayat niya ang iba pang mga PDL Lakay at Bistea na yakapin ang edukasyon bilang isang mahalagang landas tungo sa makabuluhang pagbabago at rehabilitasyon. Sinabi rin ni Katapang sa kanyang talumpati ang kanyang taus-pusong pasasalamat naman sa Alternative Education Program ng Lasal Green Hills kasama si Superintendent Daisy Sibilia Castillote para sa kanilang matatag na suporta sa pagbabagong buhay at pagkakakilanlan ng mga PDL sa pamamagitan ng edukasyon. Naging guest of honor and speaker si Department of Justice Undersecretary Margarita Gutierrez. Arit sa 27, natikakas sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Yusek Margie Gutierrez, yung dating co-host dito sa DILG program. Wow. Akala ko si DepEd Secretary Sani Angara. Samantala, hinama naman ni Senate Deputy Majority Leader JB Ejercito, Senate dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico na ilahad ang buong katotohanan hinggil sa kinasasangkutan nilang flood control scandal. Ayon kay Senator Ejercito, pagkakataon nila ito upang magpaliwanag sa oras na humarap sila sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Senator JV, batidaan niya ng publiko na sa Kamara nagsimula ang kontrobersyal na modus sa bentahan ng mga proyekto at ang mataas na tara o suhulan. Ayon kay Senator Ejercito, ang pinakamahalagang aspeto sa pagkakaresto kay Ko at pagsasalita ni Romualdez ay ang pananagutan o accountability. Narito si Senator JV Ejercito. Ito kay Saldico na pagkakahuli at pagsasalita ni
former Speaker Martin Romualdez, ang bottom line lang yung accountability, no? Sabihin na lang siguro kung ano yung nalalaman talaga. Kasi siyempre bawat pondo ng bayan yung nawalas para at least yung galit ng ating mga kababayan hanggat hindi na tutuntun yung mga tunay na mga may kagagawa, yung mga tunay na masterminds, no? Sa sports, Miss Thea. Tennis players Danielle Madis at Steffi Marite dinomina ang Philta Women's National Open. Idetalye mo balitang yan, Millie Borja. Namayagpag ang mga manlalaro ng Philippine Tennis Academy na sina Danielle Madis at Steffi Aludo sa Philta Women's National Open na ginanap sa Rizal Memorial Tennis Center. Nakuha ni Madis ang kampiyonato sa singles matapos talunin si Aludo upang masukit ang kanyang ikalimang titulo. Kabilang ito sa kanyang mga naunang panalo sa Philippine-Colombian Association Open, Gentry Open, Olivares Open noong nakaraang taon, at Visayas Open sa San Carlos City kamakailan. Hindi lamang sa singles nagtagumpay ang dalawa dahil nasungkit din nila ang doubles titles matapos talunin sina Anika Diwa at Micaela Vicencio ng De La Salle University. Nakatanggap siya ng 150,000 pesos bilang kampiyon sa singles at karagdagang 25,000 pesos bilang bahagi ng premyo sa doubles. Pinangunahan ni Tonet Mendoza, Dayan Casteliejo, April Toledo at Romy Chan ang awarding ceremony kasama ang suporta ng Philippine Sports Commission. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja. At sa balitang showbiz, Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi buntis na lakay sa kanyang unang baby. Buntis na si Miss Universe. Yes. Masisira na ang kanyang figure. Di naman laki, babalik muli yan. Babalik yan. Yes. Idetalye mo balita niyan. Sinong tatay? Meron siyang laki partner British. Briton. Yes. Akala ko politician. Idetalye mo balitang yan. ba? Angelica Cosme. Magiging mommy na ang former beauty queen na si Celeste Cortesi. Inanunsyo ito ni Miss Universe Philippines 2022 sa pamamagitan ng isang Instagram post flexing her growing baby bump. Kaya din ang kopya ng sonogram at may caption na to love someone in the most selfless way. Agad namang bumuhos sa mga komento ng pagbati mula sa mga kapwa beauty queen ng soon-to-be mom. Ipinakita rin niya ang reaksyon ng ina at kapatid nang i-reveal na magkaka-baby na sila ng non-showbiz partner na si Jonathan Sterling. Magunita na bukod sa prestihiyosong Miss Universe, naging kinatawan din ng bansa si Celeste Cortesi sa Miss Earth taong 2018. Samantala, kung si Celeste soon-to-be mom, actor-dancer namang si John Lucas, officially dad of 3 na. All smiles ang former Hashtags member, kalong ang kanyang anak na si Calvin Arthur na isinilang ng misis na si Shai noong April 17. Extra special niya ito para kay John, gayong ka-birthday ng baby ang yumaong ama. Labis naman ang salamat ito sa lahat ng blessings ng Panginoon. Kabilang sina Rocco Nasino, Glyza de Castro, Rojan Cruz at Gabby Eigenman sa mga nag-congrats sa pagdating ng panibagong Little Bundle of Joy ng Pamilya Lucas. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme, at mamaya antabayan po ang latest naman dahil ang pagdinig ng International Criminal Court sa apilan ni dating Pangulong Digong Duterte sa isyu ng jurisdiction nagsimula na. Ayan. Ano naman kaya ang mangyari sa kaso? Ayan, ng dating Pangulong Digong sa The Hague, the Netherlands. Abangan. The road is long. At sabi naman ating business correspondent, how much lakay? Abay, bumabagsak na naman ang halaga ng piso kumpara sa dolyar dahil nagsara sa palitan sa halagang 60 pesos and 13 centavos bawat US dollar. Maraming salamat, Mr. Michael is my guy. At yan ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Ako po si Dayo Makalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras eksakto 5:07.
This time check is Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para